2024. Ang tanong lagi, kapag Monday, nakapagpahinga ka ba this weekend? I'm sure ikaw hindi ka nagpahinga dahil napakarami mong mga responsibilities. Pero ako, ang ganda ng araw kahapon, not so warm, not so humid. Sakto lang yung ng ilaw. Pero, nako, yung mga nasa newsroom, lalong-lalo na sa mga nasa dyaryo, akala nila payapa na ang kanilang weekend, pero kailangan nilang baguhin ang kanilang headline dahil napakaraming nangyayari po ngayon. Napakainit. It's a busy day. Correct. Napakainit ang mga balita ngayong araw. Ang delight of the day natin, syempre, konting pampakalma dahil madami tayong dadaanan ngayong Lunes at ito ay walang iba kundi ang Chicken Mommy. Tama, dahil parang headless chicken ngayon. Ang mga tumitingin ng balita, ang daming kailangan i-monitor. My God! Ika nga lang, may you live in interesting times, diba? According to a Chinese curse. Pero mukhang sobra na yata interesting times. Sumobrang interesting naman. Konti-konti lang po. Nagsabay-sabay talaga. Nagsabay-sabay talaga. Parang yung pelikula. Everything, everywhere, all at once, at the same time, ay, parang simultaneously. Ay, relate na relate tayong lahat ngayon. At Isa-isahin natin. Oo. Okay, so kakabalik lang ni Pastor Apollo Quiboloy, of course, sa mga hindi pa po nakakaalam. Ito na nga, dadaanan nga natin yung mga news kanina. Busy news today. So, katulad ng na-mention mo, si Pastor Apollo Quiboloy, yan po yung isa sa mga pag-uusapan natin this Monday afternoon. Pero hindi lang po siya ang pwede nyong i-expect in today's program. There's also, he will finally face the courts after about 5 months of manhunt and more than 2 weeks of intense standoff between his supporters and the police in Davao City. Quiboloy faces a slew of charges, including the non-bailable case of human trafficking and child abuse in at least 2 courts of law. President Bongbong Marcos insists that Quiboloy did not surrender but was forced to surface after an intense search for him. Search baka ang pipig-uusapan? Nako. Of course, ang matagal ang hinahanap pero nahanap na finally na si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Of course, is right now being questioned by senators, as we speak after evading the authorities for weeks, And of course, lawmakers also want to know the extent of her involvement in illegal offshore gaming operations, And just last week, Alice Go, also known as Go Huaping, was apprehended by Indonesian police for immigration violations. And like Quiboloy, Go faces a string of charges including graft, which is criminal in nature. Another story we're watching, 2 low-pressure areas being monitored by Pag-asa. There is a possibility that these could turn into cyclones. Again, we will be giving you details of these stories later on in the program. Alright, kakatapos lang, Denise, the PNP held a media conference on the surfacing of Pastor Apollo Quiboloy. And for an update, we will be getting info from our morning anchor, Angela Lagunsad Caso. Angela, okay. So ano yung key takeaway sa press conference? Ano bang sabi ng unang tanong? Sumuko ba o naaresto? Ano bang official version po dyan? Ba kayo dyan? Hi Denise and Lord, ang sinasabi kasi ni DILG Secretary Benner Abalos, parang it's not a matter of suko or surrender or aresto. Dahil nung time na nangyari yun, ay nasa loob mismo si Pastor Apollo Quiboloy ng TOJT compound at napapaligiran na nga daw siya ng mga pulis. Kanina tinanong din natin yan sa kanya at yun nga yung kanyang sinabi. So, pero sa kanila, pinaninindigan nga nila na aresto, yun nangyari. So, yung kanina nga, nagkaroon ng press conference dito sa PNP Camp Crame, halos katatapos lamang yan. At unang-una ay nagpasalamat na ang si PNP Chief Marbil, kasama niya po si DILG Secretary Abalos dun sa operation and successful operations kasabi na nangyari dahil nga dito sa pagsuko ni Pastor Apollo Quiboloy. So, after noon ay pinisinta nila si Pastor Apollo Quiboloy at yung 4 other co-accused kanina sa press briefing nga
At doon ipinakita yan. Yan po yung video na nakuha namin dito ng kasama natin na Mojo na si Merrimon Reyes. At dito, nireiterate nga din ng nila Secretary Abalos na nahuli nila at sumuko si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Bible School o yung tinatawag nila na former Ministry of Christianity. So, nasa loob siya ng KOJC compound. Tinanong din siya, nagkaroon ba ng negosasyon kung bakit nakuha nga nila kahapon ito si Pastor Apollo Kibuloy? Sinabi nila, nag-give in na sila according to General Torre, nag-give in na sila dun sa mga kondisyon na yon. At ang isa sa kondisyon na yun ay gusto daw nilang sumakay ng eroplano, which is yun nga, yung C-130 na lumapag sa KOJC compound dun sa hangar ni Pastor Apollo Kibuloy. At syempre, tinanong pa rin siya ng media kung ano pa yung mga kondisyon na yon. Actually, medyo nag-hesitate sila sagutin yon, pero natatawa kasi sila. Tapos finally, sinabi ni PNP Chief Marbil na ang isa na lang na kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy para nga sumuko sa kanila ay wag daw magpapakita si General Torres sa kanila. Yan, nandiyan yata sa press con si General Torres, diba? Interview dito, palabas na si Secretary Abalos. Tinanong ko siya, sabi ko, sir, sabi daw po ni Atty. Topacio, epal daw po kayo. Mamaya, ay isisend ko sa inyo yung video. Sinabi niya, epal, hindi naman daw yung epal. Parang ang sinabi din niya, ay epal din si Topacio dahil wala naman daw ka-epal dun sa nangyari. I also asked pala, sorry, nakalimutan ko kung ang dinigiit ni Atty. Topacio ay sa AFP, sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sila sumuko at hindi sa PNP. Again, ang reiterate ni Secretary Abalos doon ay sinasabi nila ay hindi na yun importante pa, because it's a matter of, doon na siya sa loob mismo ng compound, pinaliligiran na siya ng kapulisan. So, yun ang kanilang stand on what happened yesterday. Angela, intrigera yung mga tanong mo. Ikaw talaga? Angela, Ikaw talaga. Okay, nakita natin na pinesent nila ba si Pastor Kibuloy, naka-full mask, takip na takip yung mukha. Ano nga ba yung logic daw nito? Mukha pang nakaposas. Actually, tinanggal gusto ba ever natin in the duration of the press con yan? Pero limited yung questions na ibinigay nila sa media. Parang 3 reporters ang nakapag-tanong. Tapos yung tinanong ko sa kanya, ambush na lang talaga yon. Inantay ko siya dito sa harapan. So hindi natin alam kung bakit sila full covered yung mukha nila nung ipinresenta nga sa media. Itong sila Pastor Apollo Kibuloy and the rest of this Angela, sorry Okay. Tinanggal ba ever? Nakita nyo ba yung mukha nung pinesent? Hindi. Saglit na saglit lang when they presented it to us. When they presented them to us, saglit na saglit lang. Ito po, sina Pastor Apollo Kibuloy and the rest ng mga co-accused niya. Pinangalanan yun. Pagkatapos yung pinaalis na rin sila. Then we proceeded to the press con na. Naku, malay mo si Wesley Go. Wesley Go pala. Ang tanong, Angela, nga, yung kaninang na-mention na, paano tayo nakakasigurong lahat na sila yung i-present? Yun nga Yun nga yung namin. Pero wala na kaming chance to get another information regarding that because pagka-present doon sa kanila, pinaalis na rin sila kaagad right away. So, yun. Tapos, inireiterate din pala ni Secretary Abalos yung mga, kasi pinakita nila din dito sa media sa atin, yung napakaraming kaso na inihain against them, Secretary Abalos particularly and PNP officials dahil dun daw sa supposedly accusation o allegedly allegation sa kanila na mga unlawful yung ginawa nilang search doon sa KOJC compound. Pero ang isa lang ang sinabi ni Secretary Abalos, sila din ay magkakaso doon sa mga pananiniwalaang kumupok, nag-harbor, Sir Apollo Kibuloy. Kasi ang kanyang pinaka-point doon, 'di ba? Ang dali-dali na palang i-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy at alam niyo kung nasaan siya. Oo, kasi yung mga nagsasabi na wala dito. Oo, kung may pananagutan yung mga yun. Okay, so what is next? So basta yun, naulitin ko lang, nasa loob daw siya ng Bible School o yung former Ministry of Christianity sa loob ng KOJC compound. Etong si Pastor Apollo Kibuloy. Okay, yung Davao Region Chief, sinasabi, he's hoping that yung mga naka-assign daw sa operation ng KOJC noon
ang makakakuha ng 10 million peso reward money, may pinag-usapan ba tungkol dito? Ano yung mga reward money? Hindi rin yan napag-usapan sa mismong press conference. Dito na lang yan sa may ambush interview. Pero ganun din, parang medyo mailap pa rin si Secretary Abalos regarding that. Ang reiterate na lang talaga niya ay yung kakasuhan daw yung mga nag-harbor, nagpupunsil, yung mga nag-delay ng apprehension dito kay Pastor Apollo Kibuloy and dun sa iba pang niyang co-accused. Okay. Mabalik lang ako doon sa presentation. So, from paglabas hanggang sa pag-present, ilang minuto lang lahat yung bale yung nasa harapan ninyo yung sila Hindi ko Kibuloy? na siya, pero estimately mga 1 to 2 minutes. Seryoso? Basta pagkasabi na ito po, pinipresenta namin, nasa kustodiya na ng PNP, si Pastor Apollo Kibuloy at yung kanyang mga co-accused, pinakita sa media, konting videos, pictures, tapos pinalabas na sila. And then we were all wondering bakit nakasara yung, nakakover yung face. Si Abalos talaga? Okay, so... in the end, ang ginawa na lang nila after nung natapos yung Q&A between the media and itong sila Secretary Abalos and the PNP Chief, kasama rin si General Torre, ay tinawag nila lahat yung mga members of the PNP sa Davao na nakasali po doon sa operation nila sa Davao sa pag-search na ginawa nila doon sa KOJC compound at sinabi ni Secretary Abalos, this is your PNP at your finest. Yan ang sinabi niya. Kinocongratulate niya dito sa successful operation na ginawa. Okay, so merong Mayo pa lang, meron ng utos yung korte na ilipat yung mga kaso, yung mga pagdinig from Davao to Quezon City. Yes, yes. Nalipat naman yon. Yeah, oo. Pero, okay, sa Senado, kailan daw ba ipepresent si Pastor? Yun ang hindi din na ano dito na pag-usapan kasi nga nagmamadali, taglit lang. Actually, matagal kami nag-antay. Sabi nila 10 o'clock, 10:30 yung press con, pero lumabas sila around 12:40, 45 na. Tapos, saglit lang yung kanilang naging press conference dito. Pero may mga nag-aantay ngayon sa RTC, QC-RTC, yes, no? Para ibalik doon yung warrant o arrest sa sinasabi nila dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Alright. So, there's no clear, Angela, no? There's no clear plan what's next after this. Yes. Oo. Basta nandito sila sa PNP Custodial Center. Even we would like to ask also kung ano ba itsura ng Custodial Center nila, magkakatabi ba sila ng room, magkakasama ba sila, are they allowed? Wala, hindi din namin yung natanong kasi nagmamadali din sila. But yun lang, kung ano yung isa sa mga pinaka-importante, I guess, kung nasaan ba talaga yung si Pastor Apollo Kibuloy nung nahuli nila o yung nag-surrender, ay sinasabi nga nila nandoon sa loob mismo ng KOJC, which is yung Bible School or Ministry of Christianity. Eksakto. 2 A ang nasa malalaking mga balita sa araw na ito. Okay, Alice and Apollo, and thank you another A, si Angela Lagunzad Castro mula po sa Camp Crame. Maraming salamat, Angela. All right now, let's see some stories on social media. On onenews.ph, NBI says Alice Guo used doppelganger or lookalike to evade arrest. Umamin naman siya, di ba? Na parang meron siyang stand-in. Meron daw na, she jokingly said, yung mas payat, yung slimmer version ko, no? Ayan. Ano ba si Alice Guo? Ay, kanya-kanyang perception sa sarili. Pero ito na nga yung sinasabi as decoys. Oo. Kaya pala nung opening ng Senate hearing kanina, hindi niya tinatanggal itong face mask. O nga naman, malay mo, may doppelganger din si Kibuloy doon kanina. Di ba? Tanong, ganon. Eto na nga, dismissed Bamban Mayor Alice Guo, sabi, allegedly used a lookalike to evade authorities of the NBI. Bago siya bumalik dito sa Pilipinas mula Indonesia. So, malamang yung nagpanotaryo, no? Kasi isang abogado. At nakakuha pa ng NBI clearance, malamang ay hindi siya. At dito niya nga sinabi yun, si Alice Guo denied being the person in the photo, claiming it was a member of her staff who she jokingly referred to as a quote-unquote slimmer version of herself. Yun pala, all throughout, pati yung mga abogado niya nagsasabi na, baka nandito pa kasi. Yun pala, nandun na. Nasa Tanggerang nahuli. Ay. Pwede rin ba magpa-selfie if ever yung mga dun official? Sa lookalike? Sa lookalike? Pwede rin.
Hindi natin na sure kung bakit pa nila gagawin yun. Yung dun nga kay Alice Go mismo, naka-question na ng taong bayan, ano? Tsaka si Alice Go, nung naggunan siya, naka-mask eh. So hindi mo alam kung siya ba Baka talaga yun. hindi siya yun. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Alright. So abangan ang mga susunod na kabanata. So kasing absurd rin ng mga sitwasyon, yung mga reaction ng mga tao. Pero yung mga you would think, pati yung mga soundbites, as we speak, kanina mga 48 minutes ago, of course, Alice Go sa Senado was cited for contempt yet again for refusing to answer questions. Correct. At may mababalita, mga pag-usapan natin mamaya, may lumalabas na may inilink sa kanya na isang lokal na opisyal. Mamaya pag-uusapan din natin. Nako-question ang, how do we say this? Ang kanilang pagkakaibigan. Mahirap pala. Yan pala ang sabi. Pag pumupunta pala sa mga birthday at kasalang bayan na special guest. Napipicturean eh. Oo. Yun ang ipinapakita kanina ng isa sa ating mga senador, ano? Si Senador Estrada. Oo, may bulaklak pang pinakita. Hindi lang yun. Sabi, sana all. Ano yung sana all nakakatanggap ng bulaklak o sana all may bulaklak na binibigay? Parang sana all ata may bulaklak eh. Hindi ko na, dahil na, dinadaanan ni Senator Jinggoy, ano? Mahirap din ng may bulaklak. Sementeryo, may mga bulaklak din yun. Pero, ang mas tinuturo niya, naka-t-shirt na. Correct, na may pangalan ni Alice Go. Magsusuot na ako ng Denise Tan shirt. Yan. Hindi natin ko-questionin yan. Partners tayo dito. Yan. Pag-usapan muna natin ngayon naman on One News and the Philippine Star. Literally, open houses. Baguio Mansion House opens to tourists tomorrow, September 10th. While in Aklan, the Jaime Cardinal Sin Museum is also now open. Ayan. Ito, unahin natin yung sa Baguio. Teka. Kasi for the longest time, akala ng marami na yan ay isang pribadong bahay. Resident, Akala nila parang yan ba yung US Embassy? Oo. Hindi po yan yung Malacanang of the North. Mas malayo pa yung Malacanang of the North dyan. So, yun po yung sa Lawag, ano? Pero, kumbaga, ang sinasabi natin dito ay, of course, summer, bakasyonan talaga siya, official. At marami talaga nagpapapicture dyan sa harap ng Baguio Mansion. Oh my God, sabi ko, kumukha ni First Lady yung babae. Ay, siya nga yan. Oo, siya yan. Together with Tourism Secretary Cristina Frasco and Education Secretary Sonny Angara. Gawin mong black and white yan. Exactly pagkaputi niya, di ba? Basta asa mo yung contrast. Nako, parang meron kang maalalang pelikula. Ay, naku, sinasabi mo. Pero ako, mas pupuntahan ko dyan, open house siya. Mas gusto kong puntahan dyan yung parang presidential museum. It's a presidential exhibit o mga memorabilia ng mga presidente. Ayan. So they said this would help the tourism dahil daw pag weekdays, nasa mga 500 na turista ang bumibisita dito sa Baguio Mansion. Ayan, the tours are every 30 minutes and it is all free, no charge. Ito na nga, 500 tourists take pictures outside the mansion on weekdays at 2,000 naman during weekends. Diba? Sayang eh. Kasi para kahit papaano may cultural at historical insight din naman. Yung mga bakasyonista at hindi lang strawberry jam at ube jam. Pagbaba nila doon. Oo, and they will bring back siguro insights into the past at hindi lamang yung barrel man dyan sa may Mines View. Oo, yung very controversial. Okay naman, bumili ng barrel man. Okay din na magpa-picture kayo doon sa malaking St. Bernard. Pwede rin. Oo, ako na-feature ako. Totoo ba? Kinunan ako ng, nagbabayad na ako. Sir, libre lang po. Okay lang po ba? Kumbaga, isa ako doon sa montage. Proud ako doon, ha? Nakalibre rin ako ng 250 pesos. Alright. Sunod natin. Meantime, Pastor Apollo Kibuloy is expected to be taken to the Pasig RTC, or Regional Trial Court, within the day. And for the details, we have Mobile Journal, Kayla Bacantan, live on the ground. Kayla, okay. Anong info ba, kung may oras na ba ang pagdating ni Pastor Kibuloy dyan sa Pasig RTC? Yes, mainit na hapon, Pops Lord. Denise, sa ngayon, as early as 8 a.m., nandito na tayo at nakaantabay dahil nga
dito inaasahang dediretso si Pastor Apollo Kibuloy, pero hanggang sa mga oras na to wala pang senyales na sila ipaparating na dahil maging yung mga pulis kanina na nakadeploy dito sa harapan ay nagsialisan na kanina 11 a.m. pa lang ng 11 ng tanghali pa lang. So sa ngayon, inaasahan pa rin na dediretso sila dito dahil katatapos-tapos lang din nung press con nga doon sa PNP sa Krame at inaasahan na haharapin na ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito naman daw yung kanya kakaharapin. Ayon nga kay DILG Secretary Abalos, no? Ito naman yung kanya kakaharapin, yung kasong qualified human trafficking na non-bailable. At nakaantabay tayo sa kung anumang mga kaganapan na mangyayari dito. Pero narinig natin doon kanina na nakaalis na raw ng Krame, mga bandang 2:00 ng hapon. So sa ngayon, ayun pa lang kasi yung ating mga detalye na nakuha sa ating pag-aantay sa pag-diretso nga dito, sa pagpunta dito ni nawala. Pero Tracy Leader Kibuloy. alright, maraming salamat sa iyo, ang ating mobile journal, Kailang Makantan. Up next, more developments on the surfacing of preacher Apollo Kibuloy. Plus, we bring you the latest from the Senate, where Alice Go is at the moment. Okay, magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, dismissed Bamban Mayor Alice Go is present in today's Senate hearing days after her arrest in Indonesia. And for updates, we have Mobile Journal, Amy Atienza. Okay, Amy, nagsimula kanina nung nag-report ka sa One Balita Pilipinas, medyo nag-iinitan ng ulo ng mga nagtatanong na senador. Ito ba, bumaba na kahit paano, humupa na? Hi, Amy. Okay, habang inaayos natin yung ating connection, at kanina kasi noon, merong heated exchange. Oo. Narinig natin si Senator Jinggoy Estrada na nakakapikon ka na. Oo. Actually, even before, nung umpisa pa lang, dahil na kung napanood nyo ho, kinukumpirma ni Senator Risa Ontiveros kung si Alice Go ba is the same person as Guo Huaping. Okay. At ang sinasagot lagi nito ni Alice ay ako po si Alice Go. Kaya naging paulit-ulit yung tanungan at doon nga nag-umpisang uminit, yung at nadidinig mo medyo nag-iiba yung tono o kaya tumataas ng konti ang volume ng mga tao sa Senado. Pero alam ko siguro yung frustration din ng mga senador comes out. Mukhang may lawyerly na advice yung pwede mo sabihin hindi ako. Pero yung sagot niya, ako po si Alice Go. May lusot kasi yun Ako po si Alice Go, di ba? Diba? Oo. As opposed to, hindi ako si Go Huaping. Kasi pwede ka madali ron. Oo. Patunayan. Pero kasi yung NBI na mismo ang nagsasabi na it's the one in the... Kaya inimbento yung fingerprint. Correct. Diba? Dahil kanina may nakita rin tayo, may pinalabas na signature, na sinasabi ni Alice. Yan po ay kinukumpirma niya na kanyang signature, pero hindi niya alam kung paano. Pero ang point nga dito na ibinibigay kay Alice Go ay yung fingerprints ay hindi pwedeng maiba mula ikaw ay ipanganak hanggang ikaw ay lumipas na. Pero mamaya po pag-uusapan pa natin ng ibang detalye. Meantime, here are more stories on One News. Bureau of Immigration Commissioner Norman Atansinco has been relieved from his post. This was confirmed by Press Secretary Cesar Chavez. This morning, Justice Secretary Boying Remulla said he has already recommended to President Marcos the dismissal of Tansinco. That's over the escape of Alice Guo and associates and the alleged release of visas to fake corporations. The extradition process against expelled Congressman Arnie Teves Jr. will take place next week.
The Justice Department said the operations will commence after Pope Francis's visit in Timor-Leste from today until September 11. The DOJ earlier announced that Timor-Leste has rejected Teves's appeal against the extradition order. And Vice President Sara Duterte says she is, quote, not a batinela and a spoiled brat. This as she explained her decision to forgo the House budget hearing Q&A weeks ago. Duterte noted that her office's budget proposal was published online for public access. She also mentioned that alleged political motives from some Congress members influenced her decision to hold back. All right, again, sa Senate, there's an ongoing hearing. Again, nag-start to ilang oras ago. Pero ngayon, kanina kasi natanong natin at nabanggit rin sa report na tempers are flaring na talaga, no? Sabihin natin nagkakapikunan na. Ngayon ba, lumamig na yung ulo kahit papano ng mga senador. Yung mga tao, no? For updates, we have Mobile Journal. Amy Atienza. Amy, o kahit papano ba nahimasmasa na ang emosyon ng mga tao dyan? Or lalo pa bang uminit ang mga ulo? Lord Denise, ngayon pa rin bumababa ang sa mga senado dahil tanungan na hindi na pa nga ito nagsimula. Alas 10 ng umaga, so biglang pagkalis po at kaya bilang Amy, sorry, baka pwedeng papihit konti. Konting pihit lang. Malapit na. Almost audible na sa Hello. Yeah, Amy, konti na lang, papihit lang. Napuputol talaga yung signal. Konting pihit lang, please. Malapit na po. Ayan, parang okay na yan. Okay na po. Amy? Hello? Yes? Yes, better. Yan, better. Okay. Pag-aantakay, hearing, at Amy, sorry. Oo. Sorry, one more time. Last na lang, Amy. Papihit ng konti. Ilayo-layo ng konti. Kasi talagang mas sayang report kasi ni Amy. Sayang So as we speak, ito live footage from the Senate, Ito si Senador J.V. Ejercito at kasama niya si Senador Robin Hood Padilla at naka-face mask din. Sige, baka pwede nating pakinggan saglit what's happening in the Senate. Okay. Sa Grace Christian. Ma-confirm nyo ba yun? Bago sumagot si Ms. Alice, the Chair would like to recognize the presence of Sen. Robin Shukran. Please proceed. Sen, yung term po na bukid po, kung hindi po ako nagkakamali po, para sa mga rice field farming po. Yung sa amin po kasi pig farming po. Kasi kung talagang lumaki ka probinsya, talagang tawag sa farm, bukid. No? Kaya yun lang po. Just an observation, Madam Chair. Doon po sa inyong entry sa politics, no, siyempre, natanong din po yan. Ang sabi nyo rin po, ito yung childhood dream. Siguro pwede nyo lang, bahagya, inarate kung sino po ang talagang nag-encourage sa inyo, tumakbo at tumulong sa inyo na makapasok sa politika. Sen, wala naman po nag-encourage po sa akin. Talagang ako lang po may gusto. At nung sa campaign period po, isa rin pong tumulong po sa akin na nagbigay po sa akin ng mga leaders, mga tao, yung former po na mayor po namin. Yun lang po. Apo, yung si Mayor Feliciano kanina po yung nagsalita na, no? Mukhang siya po ang iyong taga-suporta, pero natanong na siya po kanina. Yung pong nabanggit nyo rin kanina, interesado po ako, no? Doon sa iyong pagtakas, no? Na iyong narration. At yung binigay nyo kanina pangalan, doon to yung isang tumulong sa inyo na nag-ayos no, iyong sasakyan na yate. Ang sabi mo kanina, nagalit ka pa, pinagalitan mo siya. Bakit nga pala kayo nagalit sa kanya? Sen, hindi naman pong galit pero masama po yung loob ko po. For security reason po talaga, Sen, ayaw ko po siya i-discuss po sa public. So, kung hindi naman nagalit, sumama loob nyo sa kanya. So, ibig sabihin, kung kaya sumama loob, kung medyo nagalit kayo sa kanya, may utang na loob ba siya sa inyo? Dahil may negosyo siya sa Bamban o may kinalaman siya sa mga pogo doon?
Sen, for my own security po, I refuse to answer that question po. Sorry po talaga. Sa tungkol naman doon sa inyong pagtakas, tulad dito, isang tao bang may-ari ng yate at ng taong nagbanta sa inyo? Sen, wala po akong idea po doon sa mismong may-ari po ng yate po. Itong may-ari ng yate, kanina sabi mo, pinagsalitaan mo siya. Muli, tinatanong ko, hindi kaya siya natakot na kaya ginawa niya na paraan na ikaw ay makatakas, na baka siya ay masangkot, ma-expose sa Senate hearing, kaya siya ay nag-initiate. Sabi mo kanina, ikaw ay tinakas, no? Hindi ikaw ang tumakas, ikaw ay mayroon nag-initiate para ma-smuggle ka palabas ng Pilipinas. Hindi kaya dahil takot siya na malaman ang kanyang pagkatao rito? Sen, possible po. Pero for that question po, for my own safety po, ayaw ko po siya i-discuss po sa public po. Okay, sige po. At least sinubukan po natin. Doon po sa Alright. So, yan po yung excerpt sa ongoing na live na pagdinig po sa Senado kay dismissed Bamban Mayor Alice Go. Ang nagtatanong ngayon ay si Senator J.V. Ejercito. But of course, leading that is Committee on Women, Children, Family, and Gender. No, si Senadora Risa Ontiveros, mga kapatid, ang nangunguna po. Meantime, President Bongbong Marcos clarifies that fugitive Pastor Apollo Kibuloy did not voluntarily surrender. And Mobile Journal Julie Baiza has the details. Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumuko si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos, base raw sa pagkakaunawa niya, hindi naman kusang pagsuko sa batas o sa mga otoridad ang ginawa ni Apollo Kibuloy. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Hindi rin daw lilitaw si Kibuloy kung hindi naman hinabol ng husto ng mga otoridad. Kaya dahil dyan, kinikilala ng Pangulo ang naging puspusang trabaho ng Philippine National Police. Kasabay niyan, iginit ni PBBM na walang barilo armas yung mga pumasok na pulis sa KOJC compound. Kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No major injuries or sa tulukan, sa hirian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang naparil. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo naman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Yung instruction ko sa kanila. Wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gustong saktan yung mga member ng KOJC. Kasabay nito, idinetalye ng Pangulo ang paglitaw ni Kibuloy at kung bakit may presensya ng Armed Forces of the Philippines sa Davao. Sabi niya, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga nitong linggo nang makipag-ugnayan ng kampo ni Kibuloy na handa na nga siyang magpakita. Pero ang hiling nila, kailangang may presensya ng AFP dahil wala na raw siyang tiwala sa PNP. Nang oras ding yon, pinayagan at sumang-ayon na ang Pangulo sa hiling na yan. Hanggang sa magtuloy-tuloy na nga ang koordinasyon. Sa usapin naman ng extradition treaty sa Amerika, It is now in the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. Nilinaw din ng Pangulo na walang magiging special treatment kay Kibuloy. Itatrato daw siya gaya ng ibang naarestong individual. Pero ang tinitiyak nila, igagalang ang karapatang pantao nito at ipatutupad ang due process. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Now it's time to go to Davao City where most of Kibuloy's properties and supporters are. We have News 5 correspondent Bril Montalvo live on the ground. Bril, ano na nga ba ang atmosphere dyan pagkatapos mahuli ang pastor? Yes, balik normal na ang sitwasyon dito sa paligid ng KOJC compound dito nga sa Buhangin, Davao City kung saan nag-pull out na kahapon ang mga pulis sa lugar matapos
sumurrender. Itong ang KOJC leader na si Pastor Apollo Kibuloy. At kanina ng umaga ay sinadya natin doon ang KOJC compound at nakita natin doon sa labas na tuloy-tuloy na or back to normal na ang takbo ng trapiko at maging ang mga sasakyan ng mga PNP personnel ay inalis na at nakita din natin doon sa labas ng compound ay naglilinis na itong nga miyembro ng KOJC at sa loob ay naglilinis din sila. Okay, Bril, just to clarify, no, kasi isa sa mga concerns ng KOJC members nung nagkakaroon nga ng manhunt for Pastor Apollo Kibuloy, hindi daw magamit ng mga estudyante yung eskwelahan, hindi makapag-practice ng religious rights. Yung mga members, lahat ito ay back to normal? Meron ng mga pumupuntang miyembro at mga tao? Tama pa nga dyan, no? Yung kasagsagan nga ng paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy nang hindi pa sumurrender, ay halos bantay sarado ng ating PNP ang loob at labas ng KOJC compound, maging ang kanilang cathedral ay hindi makapasok ang mga member dahil hindi pinapayagan ng PNP, including na itong GMC. Doon pa rin sa loob ng compound. Walang klase doon kasi nga nandoon ang presensya ng police, specifically doon sa basement ng GMC at nananatiling online class ang naturang eskwelahan. So ngayon, inaasahan natin na matapos na sumurrender ni Pastor Apollo Kibuloy kahapon ay magbalik normal na itong takbo ng klase sa JMC. Ito ang eskwelahan ni Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng compound at maging ang sitwasyon doon sa KOJC. Okay, babalik ako doon sa arrest, Bril. Mga alauna daw, nag-start na ang negotiations. Pero kayo dyan sa Davao Media, at which point in the day ninyo nadinig na, mukhang talagang susuko na. Tapos iba-iba yung versions. Keso sumuko daw, keso inaresto, keso lumabas, galing daw sa labas at nakakabalik ulit. It's like a magic na ganyan. Ano ba talaga ang totoong kwento, Bril, kung meron kang nakuha dyan? Alam mo, Lord, iba-iba talaga ang versyon nitong mga miyembro or panig ng KOJC at maging sa panig ng PNP. So, kahapon, napansin natin umaga pa lang ay sunod-sunod na ang bulto ng PNP or kwarta ng PNP na pumasok doon sa loob ng KOJC compound para bang may isang malaking operasyon na kanilang gagawin. Tama ka nga dyan, Lord. Sabi nga ng PNP bagang alauna ay may nangyaring negosasyon sa panig ni Autoridad at ito nga sa panig ni Pastor Apollo Kibuloy na binigyan siya ng ultimatum 24 hours ng hindi siya ito lalabas at hindi susuko or surrender ay magkakaroon ng operasyon papatukin ng ating PNP itong lugar sa Bril, sorry. compound na hindi na lang nandoon si Pastor Apollo Kibuloy. Ito nga Bible school. Bril, sorry, Bril. Okay, yung info, alam na medyo established na yan, pero okay, ang claim kasi ay he asked for, si Kibuloy supposedly asked for the AFP, no? Hindi so, parang lumalabas parang hindi raw nawala kundi sumuko daw sa military. Pero iniinsist pa rin ng presidente, no, na this is essentially still a police operation. So, ano ba, nung nandyan ka ba, nakita mo ba nung nilalabas ang pastor o nung may dumadating na mga kawani ng AFP? Tama pa nga dyan, Lord, no? Debate pa rin ngayon, o pinagdidebatihan pa rin ngayon dito sa lungsod. Ito yung mapit aresto or pagsukok ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi hindi masyadong maliwanag. Iba-iba yung version dito sa pag-aresto or pag-surrender na kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi lang ng Pastor Kibuloy, ay surrender siya doon sa intelligence services ng Armed Forces of the Philippines sa hapon, dito daw sa Kidapawan, sa North Cotabato. At doon from Kidapawan City, North Cotabato,
ay nag-travel papunta sa QG2 compound. Dito sila dumaan sa Holt Airport. Ito nga Tactical Operations Group 11. Ito nga QG11 at itong QG2 compound sa likuran ng QG2 compound. Magkaharap lang. Yun yung version ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na sumurrender siya doon sa AFP. At sabi naman ng PNP ay doon nila mismo nakita or nahuli or sumurrender. Ito nga si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng compound. So, hintay pa natin kung ano ang paliwanag nito ng AFP. Kung totoo bang sa pag-ibig ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanila, doon sa North Cotabato kung papunta dito sa QJJ. So, yun pa ang bibigyan nating paliwanag kung makukuha na natin ang side ng Armed Forces of the Philippines. Kasi nga kanina ay sinubukan ng tingkuran ng kanilang side at ang sabi nila, doon na lang daw sa PNP kukuha ng statement hinggil sa pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy. Alright, Bril, magtatanong pa sana kami kung andyan pa rin ba yung mga placards at yung mga friends ng mga, let's say, mga a week ago na mga media na... Ibang klase man lambing. Ibang klase ang kanilang welcome. Pero anyway, may bukas pa. Maraming salamat sa iyo. Yan po ang ating News 5 correspondent, Bril Montalvo. Now in weather, Pag-asa is monitoring 2 low-pressure areas. The full story from mobile journalist Francis Orsio. Isang linggo matapos ang pananalasa ng bagyong Enteng sa bansa, 2 sama ng panahon na naman ang namataan ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isang LPA malapit sa Northern Luzon, kumikilos pakanluran palabas na ng PAR. Bagaman hindi nakikita na tatama ito sa anumang bahagi ng bansa, maaari raw nitong mahatak ang habagat dahil posible pa ito maging bagyo. Pero ang isa raw na dapat nating bantayan, ang LPA sa labas ng PAR. Sa nakikita natin, posible itong maging bagyo bagamat hindi tinalis yung posibilidad na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Again, base din sa mga pinakahuling datos natin, kikilos ito pahilagang kanluran at posibleng mapalakas ito yung habagat sa pagtatapos ng linggong ito bandang araw ng Huwebes o Biyernes. Una nang iniulat ng Pag-asa na bago pa man maging LPA ang malayong sama ng panahon, nakitaan na ito na may tropical cyclone-like vortex o TCLV. Ginagamit ngayon ng ahensya ang termino na yan kung may nakikita silang kaulapan na at least 10 meters per second ang bilis ng sirkulasyon ng hangin at may potensyal na maging bagyo sa susunod na 2 linggo. Ito yung may high likelihood of tropical cyclone formation and is projected to enter the PAR during the period. Ang ibig sabihin lang yan, yung all criteria na sinabi natin ay na-met nitong TCLV, kaya mas mataas ang likelihood ng TC formation na posibleng papasok nga dito sa PAR. Sa ngayon, kahit na malayo pa sa bansa ang sama ng panahon, pinapaalalahanan pa rin ang publiko na maging alerto. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang epekto ng habagat na nagpapaulan ngayon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan, habang magiging maulap sa ilan pang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. At maaliwalas na panahon naman na may tsansa ng localized thunderstorm sa Visayas at Mindanao. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Alright, at this point, batiin po natin lahat po na nakatutok ngayon sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook and YouTube. Yung tatay ko malamang akala niya, well, napapanood niya tayo ng 11 p.m. kasi. Oo, meron tayong re-airing kasi sa Channel 1, tama? So, akala niya sa ano tayo? Gabi? Hindi ako sigurado, pero dahil wala rin social media tatay ko. Batiin natin, Dad, magandang gabi sa'yo. Hello po, Hapon po kami umi-ere. Tito Erning kami. Tito Erning, magandang hapon po sa inyo. At syempre, binabati rin natin ang magandang hapon ng lahat ng ating mga viewers. Unahin natin yung mga nakita natin on Facebook, yung mga nanonood live. Teka, lahat ng mga fans si Tita Denise habang tinitinan niya. Ano? Ito, unang-una, ito, suki natin to si Ralph Domingo, ang nakalagay, Good PM, Lourden. May nickname na tayo, Lourden. Oo. Let there be light. Sabi niya, welcome back to the outside world, Pastor Kibuloy, sabi niya. Rinaldo Santos, ano pa silbi ng mga judge ko hindi nila kayang timbangin ang mga witnesses at saka hindi naman siya public official para i-public trial.
Eric Moico. Ikaw talaga, kawawa naman ang biniktima niya. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Si Alex Manansala ang sabi, di ko po maalala, Your Honor. Sagot ko din po yan sa misis ko pag late akong umuwi. Alex, Thank you, Mayora. Ikaw talaga. Carlo Colaton. Hello, Sir Lord. Pag-greet mo kay Ma'am Gretchen ho. Sorry, si Denise tabi ko ha. Si Gretchen ho, mamayang gabi pa po yan sa The Big Story. Oo. Baka naman nagpapakamusta lang talaga. Sorry, hindi ko na-gets. Sana magaling na siya sa virus. May sakit ba si Gretchen? Nagkasakit ata. Oo. Oy, hey, hello Gretchen. Sabi ni Carlo Colato na get well soon. Sino pa? Oscar N. Hello, Delighters. Oo, madami tayong suki, no? At syempre, we would love to read your comments at kahit na rin po yung mga suggestions, lalo yung mga food suggestions for the coming days. Well, for now rather, we will be taking a break. You're still watching Afternoon Delight on One News. Magbabalik po kami. And as we go for a quick breather, here's a report from the Associated Press about the postponement of former U.S. President Donald Trump's sentencing and what it means to the November elections. So Donald Trump's sentencing in his hush money criminal case in New York City has been postponed until after the November election. Specifically, sentencing is now scheduled for November 26th. Trump had been fighting hard to delay sentencing, which was originally scheduled for September 18th, about 7 weeks before Election Day. Trump, his lawyers, they argued that holding sentencing so close to the election would amount to election interference. Trump, of course, is the Republican nominee, facing off with Vice President Kamala Harris, a Democrat, in the November election. And the judge said in his 4-page decision that this is a case that stands alone in the nation's history. The first criminal prosecution of a former president and a former president who is the leading candidate in his party, the Republican nominee, going into an election in November. Taking all of that into account, Judge Merchan wrote that he wanted to have a sentencing that was free of those distractions and free of the suggestion that sentencing was meant to influence the election one way or the other. September 9th, 1971. Inmates seize control of the Attica Correctional Facility in upstate New York. After a 4-day siege, police and guards storm the maximum security prison near Buffalo. The ordeal leaves 32 inmates and 11 prison employees dead, with hundreds more wounded. 1976. Mao Zedong, founding leader of Communist China, dies in Beijing at age 82 after years of tumultuous and autocratic rule. Under Mao's successors, China embraces free market reforms, becoming one of the world's fastest-growing economies. 1956. A milestone in early rock and roll, Elvis Presley makes the first of 3 celebrated TV appearances on The Ed Sullivan Show on CBS. And 1941. Otis Redding, a soul singer and songwriter, is born in Dawson, Georgia. Among his songs, Respect, best known as a hit for Aretha Franklin, Try a Little Tenderness, and Sitting on the Dock of the Bed. Today in History, September 9th, Carlotta Bradley, The Associated Press. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Dang. At ako naman po si Lord De Vera. Now we head on over to sports. The UAAP Season 87 has officially kicked off. That and more stories from Mobile Journal, Denise Valdesancho. Hinga ng malalim dahil lalarga na para sa 87th season ang UAAP. And what better way to open the games than an Eraserheads reunion? Tila blast from the past ang eksena
sa Araneta nitong nakaraang Sabado dahil bukod sa Eraserheads, kinagiliwan din ng lahat ang ibang OPM performances. Kabilang dyan ang indie artist na si Zonoy Danao at ang Maroon 4 composed of Leia Ansing, Dave Delphine, Bon Sundiang, and Maish Baay. And the day just gets better dahil unang araw pa lang, pinatikim na agad ang UAAP fans ng classic Battle of Katipunan. The hosts claimed their first win, 77-61 over the Ateneo Blue Eagles. Double-double agad ang player of the game na si JD Kagulangan after finishing with 17 points, 10 assists, and 7 rebounds. The revamped Team Espana, on the other hand, made their mark last Sunday inside the Big Dome. Nilampaso kasi ng mga ito ang UE Red Warriors with a 70-55 victory. At para sa kanyang unang salang, big man Mohamed Tonkara showed up with 13 points, 4 rebounds, and 2 steals. Sa laban naman ng San Marcelino at Moraita, pinatikim ng Soaring Falcons ang Tamaraws ng kanilang unang talo matapos makabawi sa second half ng laban. Ang final score, 59-47. Uuwi si Royce Mantua bilang player of the game after ending his debut game with 14 points, 4 rebounds, and 2 steals. Bida naman si Kevin Kiambao sa title defense bid ng Green Archers kontra Bulldogs. 9.8 seconds na lang nang tumira ang reigning MVP ng Tres, ending the match with a thrilling 78-75 victory. Expect for more this Wednesday, September 11, starting with a match between the De La Salle Green Archers and Adamson Soaring Falcons. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Alright, time check. Malapit nang alas 3. Ikaw talaga. And you know what that means, Miss Denise Tan. It's time for I Saw the Signs. Anong edition natin ngayon? Alright, presenting, ladies and gentlemen, I Saw the Signs, the Go, Kibuloy, at iba pa edition. Halo-halo pala today. Oh. Game, ano tong una? Meron tayong picture ni, ano ba to? Si Alice Go ba to? Nabuhat-buhat. Di umano ni Pastor Kibuloy at sa ilalim, Senator Risa Ontiveros, masakit ang ulo. Sorry, ito ba ay isang K-drama reference? Kasi K-drama. Medyo lumagpas sa ulo ko. Opo. Papaubaya ko na kay Denise Tan. Oo, yung mga nanonood po ng K-drama, paki-comment po kung saan na-compare. Ikaw talaga. Next, anong nakita natin? Okay, anong sabi? Happy na si Pastor na sa isang compound na sila. Kayo talaga. Siyempre naman, magkakahiwalay naman ang custody. Okay. Ano pang next nating nakita? A&A, Apollo and Alice. Ito may ano to alam ko may caption to na parang naputol yan Parang Nagkita sila sa ibang bansa. Ibang bansa. Pero saan galing to pelikulang to, supposedly? Ay, ewan, saan ba? Hindi ko rin alam yun. Sa? Hindi. Sa Pulp Fiction, yung isa tumatawid, si Ving Rhames. Tapos gusto mo sabihin ko yung sinabi ni Ving Rhames, Mother! Wag yun. Okay. Sige. Anyway, sa mga nakagets po. Ito! Nako. Okay, mula kay Kevin, Tarantadong Kalbo. Thank you, Kevin, na hinira mo na namin. Paano mag-subscribe sa Senateflix? Senateflix. Ano alam mo? nakasulat sa ilalim? Ang sabi, ay lalapit ko ito, Circus sa Senado. Now streaming. At, mas malaki, mas may circus doon sa lower house. Less than 20 minutes, pasado na yung budget ng Office of the President. Easy. Against the protestations of members of the minority. Due courtesy daw, dapat binigay. Pero yung sa OVP, walang ganon. Isang kaibigan pa naman yun. Anyway, bati tayo ng konti. Okay. Sige. Eric Moico, ikaw. John Centelices, Ching Silverio, Jay Agono, good afternoon to all Skyrockets in flight. And Hang Taro, magandang hapon. Magandang hapon po. And again, kung may makita po kayo mga nakakatuwa o nakakaibang memes o pictures, send them to us.
on afternoondelighton@gmail.com. That will do it for us this Monday, September 9. Thank you again for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tam. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ito po ang Afternoon Delight, ang inyong pantanggal umay muna bago ang balitaan mamaya. Alright? Rudy Vera po, have a delightful afternoon. Ikaw talaga.